Okay. So, still nandito tayo sa January. Alam nyo, tuwing January, papasok ang taon. Lahat po tayo. Sino dito yung we're so excited na pag dumating yung January, prepare ka na, mag-evaluate ng isang taon mo kung kumusta. May ginagawa nyo ba yon? Are you doing that? Yung tinitingnan mo saan ka nag-progress, saan ka naging successful, saan hindi. No? Sa lahat ng area, whether in your spiritual life, whether in your career, or in your health, may gumagawa ba ng ganon dito sa atin? Or go with the flow na lang tayo? Go with the flow. So ako, I strongly encourage you na mag-evaluate tayo. Kasi, big sabihin, who wants change? Lahat tayo gusto natin. And ibig sabihin, kapag nagsaset ka ng target, hindi naman ibig sabihin it's all about material things. Tama ba? It's all about, importante yung spirit, yung soul, yung body natin, meron tayong goal kung saan natin gusto tayo mag-progress. Tama? And everything is for the glory of God. Amen? So, encourage ko kayo na gawa tayo ng goal natin for our Lord, for our spiritual life, no? And doon natin makikita. Ibig sabihin, pagka meron tayong tina-target, ibig sabihin, meron tayong bagay na gusto nating i-achieve para mag-grow tayo, no? Spiritually, mentally, physically, no? Financially, in every areas and aspects of our life. Amen? Amen ba? Ayan. Okay, so today, nandun pa rin tayo sa new start, no? New beginning, na tuwing pumapasok, sabi ko nga, tuwing pumapasok at sisimula ang taon, I always excited. And sometimes, malungkot kasi marami akong sineset pero hindi nahihit, hindi nangyayari. Kasi minsan, ewan ko kung ako lang to, na minsan magaling lang tayo magsimula pero hindi natin tinatapos. Tama? Kaya mapapansin mo yan sa buhay natin. So kaya our life is hindi siya nagiging progressive. So as we start, we have to refresh our mind, our hearts. Yun yung pinakamaganda. Abot pa naman tayo for this year, 2026, para at least makita natin, ma-evaluate natin. And I strongly encourage din sa bawat isa na nag-handle na accountability group, gawin natin yan. No? Para meron tayong sinusundan at nakikita natin ano yung bagay na dapat mag-grow sa buhay natin. And everyone wants to grow. Tama po ba? Di ba? So, sa bago nating series ngayon, Right Start by Knowing God for this new beginning, meron po akong magandang balita sa inyo. Isang napakahalagang name, no, ng Panginoon na makakatulong sa atin to start afresh. Okay? Ang name na ito, na kapag maunawaan mo ito, ay magsaset ito sa buhay mo ng bagong direksyon sa iyong pagsisimula, no, sa taon na to. Babaguhin nito at itutuwid ang takbo ng iyong buhay. Kumbaga parang i-recalibrate ng Panginoon. No? Are you willing to recalibrate? Diba? So, kung tatanungin mo po ako, isa ito sa importanteng katotohanan na tungkol sa ating Panginoon. About Jesus Christ na iyong narinig na pag-aaral. So, pakinggan mong mabuti ito hanggang sa dulo kasi maaring makarinig ka ng word na sa pakiramdam mo, hindi ka masyadong komportable. But this word is a life-changing. Sabihin nyo nga, life-changing. No, ang pangalan ng Panginoon na i-introduce ko sa inyo, it's about God, is Adonai. Let's say Adonai. No, naririnig natin yan eh. Pero ano ba ibig sabihin na to, Adonai? Adonai means Sovereign Lord. So that's the title of our topic for today. So Adonai means from the word Adon, no? It means master. Sabihin nyo nga po, master. Adonai means owner, no? Adonai means Lord. Ngayon,
ikaw at ako, para sa atin, kailangan madali nating kilalanin at madali nating tanggapin ang Diyos bilang lumikha sa bawat isa sa atin. Tama? And because He is all-powerful, omniscient, omnipotent. And He is our great healer, our great provider. Amen? So, ganun natin sa kakilala. Yung kaninang testimony ni Brother Namar, hindi madali ipanalangin yun. Masagawa mo lang yun kapag ikaw ay meron ng mataas na klase ng faith. Amen? So, hindi ka matatakot kahit na yung mga mahal mo sa buhay ay nandoon sa bingit or even ikaw kasi alam mong meron kang Diyos. Amen po ba? Naku, marami po tayong madidiscover sa tuturo ng Panginoon. But many times, we fail to understand that God is all of the above. Lahat ng sinabi ko na yon na character ng Panginoon. More than that, He is Lord. Means owner. God has absolute rights over your life. Amen po ba? So everything that we possess, tandaan po natin, sa buhay po natin, maging ang mga mahal natin sa buhay, maging ang lahat ng mga material bagay na meron tayo, everything you have belongs to the Lord. Amen? So, lahat ng bagay, kung bakit nagpa-function, and even our body, no, lahat yan kung bakit nagpa-function yan, everything binigay ni Lord yan, it's a gift. No? Because He is the owner and the master. Amen? What does it mean? Adonai, Lord has a supreme authority. Amen po? So, kung gano'n natin kakilala ang Panginoon, hindi ka magkakaroon ng time para masayang yung oras sa iba't ibang mga bagay na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Okay? So, kung siya yung supreme authority, so may karapatan siyang ituro sa iyo yung dapat mong gawin dahil siya ang ating Panginoon. Tama po? Now, Adon, sa Hebrew word, ay singular. No? Kapag ito ay ginamit upang ilarawan ng isang tao, ito ay ibig sabihin singular. Halimbawa, sa Genesis 45 verse 8. Ito, si Joseph the dreamer po ito na nagsasalita dito. Okay? Sabi dito, now therefore, it was not you who sent me here. Sino sinasabihin nito ni Joseph? Yung kanyang mga kapatid. Oo, kasi the time, tapos na siya sa kanyang mga paghirap, promoted na siya. Siya po ay naging second to the king na sa kapangyarihan ng time sa Egypt. Sabi niya, but God, He has made me a father to Pharaoh and Lord, sabi niya, Adon, of all his household and ruler over all the land of Egypt. So anong sinasabi ni Joseph dito? Sabi niya dito, I am the Lord over all the land of Egypt. So ibig sabihin niya, ako yung may pinakamakapangyarihan dito. May pinakamataas na authority dito. No? Second to the king. Now, kapag inaral mo ang authority, ang authority na meron siya, ano yung authority na meron kay Joseph? Bakit siya sinabi yon? Parang ganito. Sa Egypt, walang makakapasok at wala ring makakalabas kung hindi niya pahihintulutan. So that's his authority. Tama? So, ano man yung sabihin niya, ano man yung gawin niya, mangyayari. Yun yung meaning ng Adon from human point of view. Okay? Maaari rin itong mga hulugang ganap na may-ari or ginagamit ito upang ilarawan ang ugnayan ng Panginoon at ng alipin. Okay? Ginagamit din yun. Pero kung ang word ay gagamitin to describe God, it is usually the plural form, Adonai. Okay? Or Adoni, bakit? Sinasabi ng mga scholar na plural dahil dinidescribe nito ang pagiging majesty ng ating Panginoon. The Lord our God is majesty.
At hindi lang yon. From the majesty of God, meron din siyang hint, no? Hint ng triunity. Ano triunity? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Na bagamat plural ang anyo ng Adonai, kapag ito ay tumutukoy sa Diyos, ang ibig sabihin nito ay iisang Diyos na may ganap na kapangyarihan. Okay? Naintindihan? Now, when it used to describe God, Deuteronomy 10:17, sabi niya, the Lord, your God, is the God of gods, and the Lord, no, Adonai, or Lords, or Adonai, the great, the mighty, and the awesome God, who does not show partiality, nor a bribe, or nor take a bribe. Now, the Bible describes God as the Lord of Lords. Marami pong Lord, tama? May gambling Lord. May drug lords. No? Pero merong isang Lord, nag-iisang Lord na Lord of Lords, a King of Kings, none other than God Himself. Amen? At doon lang tayo magsasubmit. Okay? So unang ginagamit ng word na Adonai, it referring to God, na makikita natin sa Genesis chapter 15 verse 1 and 2. Sabi niya dito, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not fear, Abram. I am a shield to you. Your reward shall be very great. Amen? So Abram said, yung unang verse na pinangako sa kanya at sinabi sa kanya, nandun kagad yung promise. Okay? Pero nandun din yung command. Alright? Now, eto, pagka binibigyan ng promise, like tayo, pag binibigyan tayo ng promise, lalo na medyo parang it sounds too good to be true, ang pakiramdam natin, parang si Abraham, normal na tao, sabi niya, Abraham said, oh Lord God, Adonai, Yahweh, what will you give me? Ano pang kaya mo ibigay sa akin since I am childless? So, and the heir of my house is Eliezer of Damascus. So, paano pa matutupad yung pangako? Meron na akong tagapagmana dito. Sino yung tagapagmana niya na to? Ito si Ishmael, di ba? Yung pinangunahan nila yung plano ng Diyos. So, ano po yung knowledge natin dito about Adonai o Adonai in this context? Sa unang pagkakataon, we are introduced, no? God as Adonai. The Lords, notice the plural Lords, but Lord God, what kind of Lord God? Adonai, Lord, good Master, He is good Lord. Amen? So, hindi lahat ng Lord is good. Tama po? Drug Lord ba is good? Tinutok ka nga yan. But God is amazingly, really good. Why? Pansinin nyo, ang unang command about do not fear, Abram. Ang unang command about do not fear is dito yung sinabi kay Abraham. So ang totoo niyan, sa buhay po natin, lahat po tayo anxious. Lahat po tayo worried. Sa buhay mo, no? Nangangamba tayo para sa health. Nangangamba tayo sa future mo. Siya mismo ang ating protector. So nothing to worry about. No, abang inaaral ako ito, naiiyak ako eh. So Lord, grabe ka. Kasi December naapektuhan ako eh. No? Sabi niya, Lord Adonai, God is our security. No? So sa madaling salita, walang mangyayari sa iyo na hindi kapahintulutan ng Diyos. Amen. So kung may nangyayari sa iyo ngayon at hindi mo gusto yung nangyayari sa iyo ngayon, tanong mo kay Lord, Lord, anong purpose mo? Amen po ba? That's the kind of master we have. Our ever-present Almighty to protect us. Hindi lang yun. Tingnan niyo po ito. Sabi niya pa,
your reward shall be very great. Kita nyo, He's not just a master. Amen? He is Lord. God is a rewarder, extremely great rewards. Hello? Amen. So that's why Abraham responded, "Oh, Lord Adonai, wala akong anak yet. You promised me." Amen? Kung babasahin niyo po yung buong istorya, sabi ng Panginoon, "Don't worry. I will fulfill my promise to you." Maging faithful ka lang. Amen? As Adonai, as Lord, how do we respond to Him? We have to notice the emphasis of this name. It's not just who God is. Okay? It's about our relationship with Him. Yun. Our relationship with Him. So, paano tayo magre-response? So, ibabahagi ko po sa inyo. Again, bear with me. Ito ay half lang uli. At next week ulit itutuloy. No? Pero yung apat na ito, ibabahagi ko sa inyo na kailangan nating mai-apply sa buhay natin in our daily life to experience our Lord, Adonai, our Jesus. No? Number one, we have to surrender. Sabihin nyo nga po, surrender. Surrender everything to God. Pangalawa, obedience. Say it, obedience. And ang pangatlo, devotion. And anticipation. Okay? Anticipation. Now, number one, surrender. Ano sabi? Because God owns everything. Kung pag-aari lahat ng Panginoon, pati mahal mo sa buhay, pag-aari niya. Pera mo, pag-aari niya. Possessions mo, pag-aari niya. Lahat ng meron ka, lahat ng meron ako, ay tanging nararapat lamang at galing sa Panginoon. So kung lahat ay para sa Kanya, anong dapat nating gawin? Karapat-dapat nating gawin is what? Magpasakop. Sabihin nyo nga, magpasakop. Lubos tayo na magpasakop sa Diyos. Bakit? Siya nga po yung may-ari ng lahat ng bagay. Amen? If God asks something from you, ano gagawin mo? You will be generous because He is the owner. Amen? So it takes away something from you. So what will you do? Kung naiintindihan natin na lahat ng bagay ay Kanya, kahit ang mahal mo pa sa buhay, no, ipagdasal mo pa ng ganun, Lord, kung kunin mo na. Kahit naririnig nung tao, kahit naririnig nung pamilya, wag mo nang pahirapan. Kung pagagalingin nyo, Lord, pagalingin nyo na. A prayer na lumuluha, pero meron kang rests in your heart. Rest in your mind. Meron kang peace. Bakit? Because He owns everything. Tanggap mo ng mabilis. Whether instant or long time process. Whether may pains, tanggap mo. Amen? Ngayon, makikita natin bakit nagre-response si Abraham by faith. Tingnan nyo to. Noong sinabi ni God kay Abraham sa Genesis 22 verse 2, diba, kanina sabi ko, ipinangako ng Panginoon, magkakaroon siya ng anak. Ibibless siya, huwag kang matakot. I will give you a blessing. So, God's promise, ginrant na ni Lord. Ito ngayon, nung nag-grant na, nasa kanya na. Buhay na. Bata na. Tao na. Pero ang utos ng Panginoon sa kanya, to test Abraham's faith is this. Genesis 22, verse 2, sabi niya, pagkatapos, sinabi niya, kay Abraham, dalahin mo ang kaisa-isa, sa Tagalog ko nababasahin. Ayan, pero sundan nyo sa English. Sabi niya dito, ang kaisa-isa at pinaka-mamahal mong anak na si Isaac. At pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at
ialay mo siya sa akin bilang handog na susunugin. O na sinusunog. Napansin nyo? Ano ginawa niya? Surrender. Nagtanong ba siya, Lord, bakit? Lord, di ba pinangako mo to? Ba't mo kukunin? Bakit ka pa nangako? May ganun ba? Wala. Anong ginawa niya? Naghanda siya at sinama niya anak niya. Kung babasahin niyo nga po yung istorya nun Si Isaac pa na yung nagbitbit ng kahoy na panggatong na sinindihan Nagtatanong pa nga yung kanyang anak Nandito na lahat. Nakaprepare na lahat. May sindi na, sisindihan na lang. Asan yung iaalay? Wala siyang kamalay-malay. Di ba na siya pala yung iaalay? Anong sagot niya? God will provide. Amen? But hanggang doon sa end hanggang doon sa hawak na yung kutsilyo, itatanan. Di ba? Yun yung faith. Amen? Surrender. No question pag pinapagawa ng Lord. Okay? Next is yung obedience. If God is supreme, He has all authority. Paano dapat tayo mag-response? So bibigyan po tayo ng halimbawa doon sa obedience. It comes to obedience. No? Sa Isaiah, si God nagkaroon ng personal na encounter sa ating Panginoon. Paano? Isaiah 6 verse 1 says, and 8. And in the year of King Uzziah death, I saw the Lord Adonai sitting on a throne, lofty and exalted with the train of his robe filling the temple. So si Isaiah, na-encounter ang Lord of Lords, seated on the throne, the supremacy of His authority, the King of Kings. He encountered Him personally. Nung marinig na Isaiah, okay, ang discussion ng triunity of God. Okay, tingnan nyo to baka ma-confuse kayo dito. Sinong ipapadala natin? Nag-uusap. No? Ang Panginoon. Para gawin nating missionary. Pansinin nyo po paano nag-respond si Isaiah in amazing obedience? He volunteered. He volunteered. Verse 8, ang sabi niya, yung narinig mismo na usapan ni Isaiah, sabi niya, then I heard the voice of the Lord Adonai saying, whom shall I send? And whom will go for us? Plural. Notice, the hint of, ito yung hint ng triunity. May kausap si Lord kung sino yung, kung sino yung isi-send nila. Sino yung sasama sa kanila. Amen? Then I said, anong sabi ni Isaiah? Then I said, here I am. Send me. Obedience. So kaya, tama yung idea ni Jong na pagka merong ministry na kailangang i-fill out, do not point, ask who wants to, tama po. So church, if God tells us to do something, how do we respond? Ito yung realidad. Kapag sinasabi minsan ng Panginoon na magpatawad ka na, sometimes we are all reluctant. Batiin mo na. Reluctant tayo. Bakit? Meron tayong grudges Kapag sinabi ng Panginoon, itigil mo na yung bisyo mo. Teka, wait lang. Dahan-dahan. Nung pinanganak ka naman, di mo naman kasama yung bisyo na yan Tama po? Bakit kailangan mong unti-untiin? Sometimes, pag sinasabi ni Lord, ito gawin mo. Many times, we postponed it. Unti-unti lang. Huwag ka na maging maramdamin, huwag ka na maging matampuhin. Hindi mo lang alam, pastor, kung anong ginawa niya sa akin. Hindi kasi ikaw yung nakaramdam, pastor. Di ba?
Sakit kaya. Di ba? Pag pinapagawa ng Lord, all you need to do, ikaw lang ang mahihirapan eh. Tama po. Kapag sinabi ng Panginoon na hindi tama yung ginagawa mo, if He is Lord, how do we respond? Katulad po dapat tayo ni Isaiah. He is eagerly because he knows that He is Lord. Amen? Amen po ba? So kapag sinabi ng Lord, katulad ni Isaiah, obligado po tayong sumunod sa ipinag-uutos ng ating Panginoon. Kasi walang ipapagawa ang Diyos na ikakapahamak natin, I tell you. Amen po ba? Ito yung maganda eh, kapag sumunod tayo sa Panginoon, reward is so great. Amen? It's so really hard lang talaga labanan ang flesh. True? Diba? So yung mga tao ngayon, especially itong generation ngayon, then don't like the idea that He is Lord. That God is Lord. Half-half eh. Yung iba talaga wala eh. Alam niyo bakit? Kasi, ang gusto nila sila yung masunod sa takbo ng buhay nila. They do whatever they want to do. Kasi ang gusto natin, tayo yung master ng buhay natin. Ayaw natin na may nagsasabi sa atin. Ayaw din natin na may nagsasuggest sa atin. Ayaw natin na may nagtuturo sa atin. By nature, yan talagang tao. Tama po? Ang gusto niya, I like to be independent. Ayaw ko nang mayroong nakikialam sa mga desisyon ko. Kung nagkamali man ako, edi ako lang. Di ba? May mga ganong reason. Tama? But, ang reality is this. We are all under God's authority. Tama po. Because the Lord is Adonai. God is our Lord and our Savior. Naunawaan? So, we are accountable to God. That's why we need to follow God. Amen po ba? Jesus is our Lord and Savior. And Psalm 110, tingnan natin to. Verse 1, sabi niya dito, the Lord says to my Lord, Adonai, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Ano po ang tinutukoy ng salitang ito? Tingnan nyo to. The Lord Yahweh says to my Adonai, no? Who is this referring to na tinutukoy dito? Si Jesus, ginamit po ni Jesus ang eksaktong verse na to refer himself. Noong dinidiscuss niya ito sa mga Pariseo, noong tinatanong nila si Jesus, alam niyo naman, mga kabisado niyo naman siguro yung istorya, lagi dinidebate ang ating Panginoong Jesus ng mga Pariseo, ng mga Skriba. No, who are you? Ito yung sinagot ni Lord sa kanila. Itong verse na to. Pero makikita natin yan na sinabi ni Lord Jesus sa Matthew 22:42 to 44. Sabi niya, 42, what do you think about the Christ? Whose son is he? And they said to him, the son of David. So ginamit ni Jesus ang word na ito na common ito sa lahat. At alam nilang lahat yun na merong Mesayang dadating. Tama? Kabisado ito nung nagtanong sa kaniya na Pariseo. Alam nila. Kaya lang yun nga, hindi nga nila alam na, hindi nga nila tanggap na si Jesus is the Messiah. Kausap na nila. Kaya ang problema ng Israelites, hanggang ngayon yan pa rin eh. Okay, mapalad po tayo dahil kilala na natin ang ating Panginoong Jesus. And hindi na tayo ignorant about sa Messiah. Parakpakan naman natin ang Panginoon. Okay? So, kaya sabi niya, what do you think about the Christ? Whose son is he? Anong sagot? And he said to him, the son of David. 43, and
he said to them, then how David in the Spirit called him Lord, saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies beneath your feet. Now, ito yung amazing thing. Sa verse 45, babasahin ko na lang sa Tagalog. Ito yung sinagot niya. Kung tinatawag siya ni David na Panginoon, sinong tinatawag ni David na Panginoon? Jesus Christ. Paano siya naging lahi lang ni David? May nakasagot pa sa mga Pariseo? Wala na. Kaya in verse 46, sabi niya, wala na ni isa mang nakasagot sa tanong ni Jesus at mula noon, wala nang nangahas magtanong sa Kanya. Ganon ang wisdom ng ating Panginoon. Kita po ba natin yon? Jesus referred in Psalm 110 verse 1 as a messianic prophecy to Himself. Ang sabi ni Jesus, I am the Adonai of the Old Testament. So ang unang writers ng scriptures sa mga apostles, ginamit din ang same verse na ito. Doon sa Psalm 110. Ginamit din ng mga writers ng mga apostles. Okay? Sa passage to prove that Jesus is the Messiah, that He is Adonai. Yun yung pruweba. No? Acts 2 verse 34 to 36. Sabi niya, for it was not David who ascended into heaven. Hindi si David ang nabuhay at namatay pumunta sa langit. But he himself says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand. And verse 35, until I make your enemies a footstool for your feet. Therefore, let all the house of Israel know for certain that God has made Him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. So sa madaling salita, ang Adonai sa Old Testament at ang Adonai sa New Testament is Jesus Himself. Amen. Okay? So Jesus is none other than our Lord. The most important issue in our life is really, who is your Lord? Who is our Lord? Now, once na masettle natin ito sa ating buhay, kung sino ang Diyos sa buhay natin, no? Lahat ng bagay sa buhay natin fall into a proper places. Tama? Pag nasettle natin, kung ano ang Diyos sa buhay natin, magmamanifest yan eh. Everything will fall into proper places. Amen. Kaya lahat ng area natin, pag hindi pa nag-grow ito, ibig sabihin, hindi pa sa proper, wala pa si Lord. Hindi pa si Lord ang nag-work doon. Amen po ba? Pag maramdamin ka pa, matampuhin ka pa, nagtatanong, hindi pa si Lord dyan. Wala ka pa sa proper places. Amen? Halimbawa, paano ka magdesisyon? Kung sino ang Panginoon mo, you make decision based on His will. Hindi natin siya papangunahan. May Bible ka na naggagabay sa'yo, may Holy Spirit na nagme-mentor sa'yo. Paano mo i-deal yung relationship mo, communication mo sa mahal mo sa buhay, kahit kaninong tao. When it comes to talk about relationship and yung iyong pakikipag-usap, communication. Paano mo i-deal yung iyong pagiging parents? Paano mo i-deal yung pagiging empleyado mo bilang manggagawa? Paano ka mag-deal ng conflict? Paano mo i-deal yung sa iyong problem mo sa career mo, sa sarili mo? Low self-esteem ka, ang hina ng pagtingin mo sa sarili mo, ang baba. Lack of confidence. Lack of direction. Paano natin yan i-deal? Kung si Jesus ang iyong Panginoon, then He will guide you. He will help you in your decision.
Pero kung hindi ka settle dito, meron kang napakalaking problema all the time. Amen po ba? So para ko po ipakita ko sa inyo kung gaano kahalaga ang ganitong issue, tingnan natin yung buhay po ni Paul. Noong una, si Pablo, nagkaroon siya ng maling lakad ng direksyon eh. Pero sa bandang huli, nagkaroon siya ng bagong simula. Sabihin nyo nga po, bagong simula. He had a fresh start. Kaya starting today, itong year 2026, magkaroon tayo ng clear direction. That's why ito yung binigay ng Lord sa atin eh. He is Lord. Di ba? Last week, ang tinalakay natin for 2 weeks is about all sufficiency. Yung pagiging God and Lord. Ito din, Adonai. Pagiging Lord niya sa ating buhay. Amen? Okay? So, noong ma-encounter ni Paul ang ating Panginoon sa kanyang buhay, papunta sa Damascus, sa Acts 22 verse 7 to 8. Dito nagkaroon siya ng fresh start. Sabi niya, verse 7, "And I fell to the ground, and I heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me?" And in verse 8, "And I answered, Who are you, Lord?" Kilala niya agad eh. Okay? "And he said to me, I am Jesus, the Nazarene, whom you are persecuting." Anong napansin nyo dito? Noong si Paul papunta ng Damascus para i-persecute, pahirapan, i-torture yung mga Christians. Lahat ng mga disciples ni Jesus, lahat ng mga followers ni Jesus, pag makita, lahat ng mga believers, kakalad ka rin niya yan. Papatayin niya yan, babatuhin niya yan. At lisensyado siya para gawin yun. Okay? So ang Diyos, nung papunta siya doon para i-persecute niya at para i-torture niya lahat ng mga Kristiyano, ang Lord na mismo ang kumilos ng sarili niyang paraan. Siya na mismo ang nagpakita kay Pablo. Kaya nung pinakita sa kanya, tinanong ni Pablo yung pinaka mahalagang tanong. Ito yon. At yun yung gustong ipakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yung pinakamahalagang tanong yon. Kasi lahat po tayo, meron tayong sariling lords eh. Amen, amen po ba? Lagi tayo po yung nasusunod. Ang question is, who is your Lord? Tanungin nyo pa yung katabi nyo, who is your Lord? Yan. Kalabitin nyo, baka inaantok na. Okay? Kasi sa napakaraming tao, hindi settled ang ganitong issue. Pero si Paul was able to settle this issue once and for all. Okay? Alam niyo kung bakit? Nung sinabi sa kanya na I am your Lord, but Paul responded properly. How he respond? Verse 10. "And I said, What shall I do, Lord?" Unang tanong, who are you, Lord? Ngayon, what shall I do, Lord? And the Lord said to me, "Get up and go on into Damascus, and there you will be told of all that has been appointed for you to do." Amen? And the rest was history. Paul settled that question sa kanyang buhay. What do you want me to do? Anong tanong ni Paul? What shall I do, Lord? Obey. Amen? Surrender. Ano ginawa niya? Total surrender. Complete surrender. Punta ka doon. Doon mo lalalaman kung ano ang gagawin mo. Well instructed. Kapag settled ito, who is your Lord? Tanungin mo nga ulit yung katabi mo, who is your Lord?
Pag kumilos tayo, ayon sa instruction ng Panginoon, the Lord will bless you. The Lord will protect you. The Lord will provide everything to you. Every area and aspects of your life. We will all receive the great reward. Amen. Are you all excited? Pwede palakpakan natin ang ating Panginoon. So ang unang writer ng scriptures, yung early church, they understood that Jesus is the Lord. At dahil siya ang Lord, Jesus Christ is our Lord, they consider themselves as what? Katulad ni Paul. Kinonsider ni Paul na he himself, dinescribe niya ang kanyang sarili as slave of Jesus. Doulos. No? Doulos means slave. Slave ng Panginoon. Ganon din si James, ang kapatid ni Jesus sa nanay. Kinonsider niya yung kanyang sarili as slave. Dinescribe niya as slave of Jesus. Hindi slave ng bisyo, hindi slave ng karakter na magaspang. No? Even si Peter, ang daming pagkakamali. Ang daming pag-deny. Di ba, nirebuke pa nga siya, get behind me, Satan. Tinawag pa nga siyang Satan ni Jesus. But he described himself as slave of Jesus. Now, how do you know if Jesus is your Lord? At kung si Jesus ang Lord and Savior of your life, are you responding this way? Are you respond to surrender your life to Jesus? Everything? Are you willing? Are you obeying Him with unconditional obedience to Jesus? Walang question. Amen? And are you devoted to Jesus? Kung alam natin that He is our Master, our Lord, our King, then we trust everything to Him. Kaya pagka meron dadating na yung panahon na ikaw ay parang naghihina ka, teka, anak ako na Lord. Lingkod ako ng Diyos. He is our Lord. He is our King. He is our mighty Savior. Our sovereign Lord. Supreme. He is our supremacy. Our King of Kings and our Lord of Lords. Buhay ang spirit natin sa Panginoon. Amen? Come on, palakpakan natin ang ating Lord. So we devoted our time to Him. At meron tayong anticipation sa lahat ng pangako ng ating Panginoon. But all you need to do is to surrender our life to Jesus. Amen po? Are we all blessed? So dyan lang muna tayo. Susunod natin next week. Ano pa yung mga ituturo ng Panginoon sa atin? Shall we all stand? Now, when God gave a promise to Abraham, it's so really impossible. When God called Paul sa kanyang buhay, it is so really impossible. God made all the impossible things becomes possible because He is Lord, our God. Wala nang pag-asa. Kung yan ay sakit, feeling mo, hindi ka nagagaling. Hindi totoo yan for as long as humihinga ka. There is always hope. There is always power na available ang Panginoon. It's a matter of your faith. All you need to do is surrender your life to Jesus. Like what Abraham did. Ipinangako ang kanyang anak nung ibinigay, ialay mo, na-test ang kanyang faith. Kaya the question is, who is your Lord? Right now, if you are being touched by the Word of God, and meron kang mga concerns na gusto mo this year, 2026, mapagtagumpayan mo to. May mahal ka sa buhay, pinapanalangin mo, gusto mo makasama sa church, gusto mo mabago siya, gusto mo
mabuo yung family mo, that all of you will worship God. Raise your hand. And I will pray for you. May karamdaman ka? Minsan nagtatanong ka na sa Lord, parusa ba to? Lord, gagaling pa ba ako? No, this is the time. Nothing is impossible with the Lord. Ginawa niya ang mga imposibleng bagay noon. Hindi niya rin ipagkakait ang mga imposibleng bagay na gawin ngayon. Because He is Lord. I'm not giving you false hope, but I'm giving you the right teachings of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Praise your name, God. Kapatid, whatever things na pinagdadaanan mo, and want to overcome this. May problema ka sa sarili mo, hanggang ngayon, pinoproblema mo pa rin. Ang tagal mo nang kasama niyan, ayaw ka pa rin niyang tantanan. Ayaw mo sa kanya pero hindi mo siya maiwasan. Hanggang ngayon, this is the best time for you yourself to stand and surrender and renounce and declare the Lord Jesus Christ is your Lord and personal Savior of your life. Keep it in your heart. And say it, Lord, I surrender this to you, Father God. Ayaw akong tantanan ito, but right now, Ikaw ang aking katagumpayan because you are my Lord. Saturate my heart. Saturate my mind. Lord, right now, nakita mo ang nagtaas ng kamay, Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo, lift your hand, itaas mo, isuko mo sa Panginoon. Lord, right now, I surrender my life to you. Ang sakit na to, Lord, hindi ito kasama nung ipinanganak mo ko dito sa mundong to. Kaya ngayon, hinihiling ko sa iyo and I claim that you are my Lord, my Savior, and I declare you, Lord, by my stripes, I am healed. Let's declare this in Jesus' name. In Jesus' name. May mga mahal ka sa buhay na gusto mo makasama sa Panginoon, pinagpipray mo siya matagal na. Sumusuko ka na, but right now, in the name of Jesus, right now, the Lord give you strength. The Lord give you wisdom. The Lord give you boldness to stand in truth. And the truth will set you free. Do not allow those distractions. Do not allow your emotions. Do not allow your mind. Yung uunahan ka na lang kagad niya na madidisturb ka. Don't allow it. Be strong in the Lord. Be courageous. The Lord is with us. Walang bagay na hindi gagawin ng Diyos basta gusto niyang pagtagumpayan mo to, Panginoon. And the Lord is our victory. Praise you, Father God. Thank you, Lord. You pour out your anointing. You pour out your Holy Spirit, Lord Jesus. Sa lahat ng nagtaas ng kamay, Panginoon, kita mo ang bawat isa sa kanila. They surrender everything to you, Father God. May mga kasalanan kami, Panginoon, na hindi namin mabitawan, but from now on, we renounce it in Jesus' name. We declare freedom. We declare healing. We declare that we are all set free in Jesus' name. Pinalaya mo na kami, Panginoon, na hindi na kami alipin ng kasalanan. Lord, ayaw namin ang mga bagay na ito sa aming sarili. But right now, turuan mo kami, Panginoon, isulat ito at lagi naming idapa sa panalangin, ituhod sa panalangin. At sa ganoon, Lord, hayaan mo kami, Panginoon, daanan ang proseso ng pagbabago for us to grow. And we trust the process. And we respect the process. Masasaktan kami, Lord. Pero Lord, masasaktan kami pero malaya kami. Magaling kami. Dahil pinagaling mo na kami. Dahil ikaw, O Lord, ang aming Panginoon na nagpalaya sa because you are our Lord, our Adonai, our Master, our owner, that you provided everything, Father, for every one of us. Thank you, Father. We give you praise, we give you honor, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. You're invited.
Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.